pa natin yung patungkol sa pamangkin ni Digong, mga kababayan, na nanawagan nga. Oo, nanawagan sa sambayanang Pilipino at sa mga taga Davao na rin, di ba? Oo, nanawagan siya. Ang pangalan ng pamangkin ni Digong ay Nuwili Duterte. Nuwili ba? Oo, actually ito po ay psychiatrist na naka-base sa Amerika. Correct me if I'm wrong mga kababayan. So ito po ang pamangkin ni Duterte na pinsan ni Sara, pinsan ni Pulong, pinsan ni Baste. Ito po mga kababayan. Please, vote for, don't vote. Please don't vote for any Duterte ever again. So ito po ay si Nuwili Duterte, pamangkin ni Digong. Ayan mga kababayan. Actually, basahin din po natin yung iba niyang mga post dito sa mga social media account. No, Ma'am Anisita Pisanya, may galap shout out po. And Happy Mother's Day. Ayan, sabi ni Sir Antonio Saldi de Leon. So ito po mga kababayan, yung post nitong Nuwili Duterte. Ayan, na pamangkin ni Digong. Ang sabi, Nuwili Duterte, wait lang, akala ko ba mataas ang glucose? Bakit may papizza? Also, ladies of the Verdugo, you know where they're taking him. It's called The Hague in the Netherlands. Samahan nyo na lang kasi get your plane ticket na, bilis. Sabi pa niya dito, okay, I got my wish to see him arrested. My next wish to watch him get tried and convicted by the International Criminal Court at The Hague. One wish at a time lang muna. Yan ang sabi ng pamangkin ni Digong, mga kababayan. Di ba? Ma'am, anong pangalan? Ayan, may nag-comment kasi dito. May pangalan, nagpa-shout out. Hindi ko na mabasa na meron kasing nag-flag ng comment dito na isang hindi uyaw na hindi nila matanggap ang katotohanan na mismo ang pamangkin ni Digong na si Nuwili Duterte ay nanawagan na don't vote Duterte ever again. So nakita niyo naman mga kababayan na mismong pamangkin na ni Digong ang nanawagan na wag nyo nang iboto ang mga Duterte ever again. So, bakit nga ba nagkakaganito, mga kababayan, na mismong pamangkin, di ba? Mismong pamangkin ni Duterte nagsalita na kung bakit ayaw niya na iboto ang mga Duterte sa Davao again. Sabi niya, not only in Davao but also in the whole country, whole Philippines. So bakit nga ba? Ano nga ba ang umpisa at punot dulo nito kung bakit ganito? Ito mga DDS, ito'y aral na po ito. Puro fake news ata ang mga DDS. May galab shoutout sa'yo. Alam mo sa totoo lang, ito bilang aral, mga DDS, kung mismo kayo, ngayon ninyo patunayan na talagang bobo kayo. Ngayon ninyo patunayan na talagang tanga-tanga kayo. Bakit? Mismo, pamangkin ni Duterte na si Nuwili Duterte, anak ng kapatid ni Digong. Anak ng kapatid ni Digong ito na babae. Nuwili Duterte, pinsan ni Sara, pinsan ni Pulong, pinsan ni Baste, pinsan ni Kitty. Pamangkin buo ni Digong Duterte na nakakulong ngayon, ayaw sa ugali nila. Di ba? Biruin niyo mismong kadugo, kamag-anak, pamangkin, anak ng kapatid. Ngayon ninyo sabihin na, tawag dito, mali ang aming sinasabi na bobo kayo, mga DDS. Ngayon ninyo sabihin na hindi kayo tanga. Ngayon ninyo sabihin, mga kababayan, na hindi kayo tanga, hindi kayo bobo, mga DDS. Klarong-klaro, di ba?
Mismong pamangkin umayaw kasi ang pangit ng ugali ng mga Duterte na yan. At mismong pamangkin nagsabi na inaantay niya at nag-wish na sana, di ba? Na sana makulong at makonvict si Digong sa dahig sa Netherlands. Di ba? Putragis na yan. Tignan ninyo, oh, mismong pamangkin nag-post. Oh, ano bang post dito? May isa pa. Oh, may isa pa, oh, reaction niya kay Vice President Sara Duterte. Ayan na, oh, reaction niya. Anong sabi? Noeli Duterte reaction on OBP bomb threat. Wow, they even plan their own bomb to support their persecutor. Delusions. Yeah, oh, ito pa. Saan ka pa? They plant their own bombs in their own office to support their persecutory delusion. While little Miss Sarah is out of the country. Yeah? Is out of the country. While little Miss Sarah is out of the country, of course. So what was the bomb supposed to do exactly? Oh, right. To give credence to her claims of threat when she's the one who went on a midnight run to say she hired an assassin to kill Junior, Lisa, and Martin. Diba? Remember who's the master at planting guns and drugs to support the panlaban narrative and the tanimbala to discredit the Aquino government at the time that tanimbala meticulously ended when Digong took office. All of the above are opinions, by the way, in case there are people who think what I say is news. Di ba? Yun ang totoo. Mismong pamangkin, ayan o, mismong pamangkin ni Digong nagsabi, si Sara nagawa pang may pa-bomb threat sa office o the Vice President, samantalang nasa ibang bansa naman siya. Sinong bubumbahin? Tapos yung tanim droga, tanim bala, na which is dramatically daw yun gawa-gawa ni Digong para saan? Sisihin ang administrasyon ni Aquino. Na which is matagal naman nang wala na sa posisyon si Pinoy. Di ba mga kababayan, mismong pamangkin, actually, itong pamangkin nila, kung talagang mali ang sinasabi dito at pinsan ni Sara, dapat nag-react na sila dito. Ganito kasi ang problema nitong mga DDS. Maglabas ng issue. Maglabas ng kwento. Tapos paghanapan mo ng pruweba, ililihis nila ang kwento. Katulad niyan. Sabi ni Sara Duterte, sangkot daw si First Lady Lisa sa pagkamatay noong anak ng businessman na tycoon, yung mayaman sa Pilipinas. Sangkot daw si First Lady Lisa kasi pinapagamit daw nila na ito ng substance or cocaine kaya na-overdose. Ngayon, nung hinanapan siya, tinanong siya ng mga news media outlet, ma'am, sa'yo daw po nang galing ang sabi na nakulong si First Lady sa Amerika at merong GPS na bracelet. Alam nyo, ang sagot ni Sara, malayo sa tanong. Hindi nagmamatch doon sa issue na ang sabi niya sangkot. Kasi nga, pag hinanapan mo ng proof, walang may pakita. Puro lang sila, alam nyo, addict, bangag, cocaine. Tapos pag hanapan mo ng video, ipapasa kay ganito, may hawak na USB. Tapos pag hinanapan mo yung sinabi nila, saan yung USB, ipapasa na naman dun sa isa. Katulad kay Harry Roque, naglabas sila ng piki na cocaine ganon. Ngayon hinahanap kay Harry Roque, nililipat niya doon kay Maharlika. Ngayon naman si Maharlika, pag hinahanapan, ililipat naman niya doon na naman kay Peebles. Diba? Mga kababayan, daming hugot, daming gimmick, wala namang ginawang proyekto. Diba? Alam mo, okay lang sana kung punain yung gobyerno kung tulog eh. Okay lang sana kung punain ninyo ang gobyerno kung nakapikit. Ang problema, yung mga pumupuna, yun yung may mga kasong tambak-tambak. Katulad na yan sa confidential fund issue, sa DepEd at sa Office of the Vice President. Hindi masagot-sagot. Tapos, pagka hindi nila masagot, ang batuhin, si BBM na naman. Pag may pinatay, kasalanan ni BBM. Pag may nahuli, na binugbog ang kapatid,
Oh, sabihin kay BBM na naman. Ngayon, merong pukpok nagreklamo na hindi nabayaran ng kapatid. Sabihin, si BBM na naman ang may kasalanan. Aba, si BBM ba umiyot? Diba? Ang dami, basta ang dami-daming ano. Ito pa, isa. Sabi nito, ni Noeli Duterte, so her press conference work. Sabi dito, Noeli Duterte, psychiatrist and niece of Rodrigo Duterte on Sara Duterte's press con. Sabi niya, so her press conference work, y'all all talking about her. They put on a show because they know it entertains people. The more outrageous the words, the better. They know exactly what they're doing. This was planned. It has nothing to do with the mental health or illness and everything to do with calculation and manipulation. Yan ang sabi. So, no sane person would imagine beheading someone, sampal pwede. I'm sorry to say, many people imagine doing worse things to others. Ayan o, yung mga comment ng pinsan ni Sara na nakabase sa Amerika. Di ba? Isipin ninyong mabuti. Biruin nyo, kamag-anak na nila si Ronnie Rojas, sinusuka sila. Di ba? Isipin ninyo yan. Tapos, ito kakapasok lang na balita. Kanina napanood ko. Merong kalahating bilyon na piso or pera na ipinuslit doon sa Mactan Airport. Nako, may balibalita pa naman ako kung kanino, sinong may dala nung kalahating bilyong pera. Di ba? May balibalita ako kung kanino galing. Tsekwa ang may bitbit. Para saan at magpabarya ka ng kalahating bilyong pera? Ano, titira ka ng Pilipinas? Magtagal ka dito? Kailangan mo mag-withdraw ng kalahating bilyon kung pwede ka naman magamit ng ATM card, withdraw ka lang 10,000, 20,000 a day. Ba't magbibitbit ka ng isang maleta na 500 million? Di ba? According sa balita, Tsekwa ang nagdala. Imposible naman. Kanino ba yun? Di ba, kung ikaw Chinese ka, imposible naman. Pupunta ka ng Pilipinas, pupunta ka ng Cebu, magbibitbit ka ng 500 million. Di ba? Magbibitbit ka ng 500 billion o 500 million, kalahating billion. For what? Bakit ka magpabarya ng ganun kadaming pera? Di ba? Bakit ka mag-withdraw na halos puno yung maleta mo kung meron namang mga ATM machine? Pwede ka namang, Diyos ko, meron namang mga tap yung credit card mo, pwede mo na i-tap doon. Yung ano mo, pwede mo naman i-swipe. Bakit kailangan mo mag-withdraw at check kwa pa? For what is the purpose of that withdrawation of money? So ito na. Sabi dito ni Hayon Asila po laging nagtatanong, nakauwi na ba si Digong? Sabi ko, malaman mo pag nakauwi na yan, nagigilit na ako. Sabi niya, so hindi ka pa nagigilit, so hindi pa nakauwi. Di ba? Napakasimple lang yan. Sabi niya, nabasa ko kasi sa Facebook, may pinost si Digong naglalakad na, nabilis doon sa karinderya. Sabi ko, putang inama. 5 years agong nakalipas yan, kumain siya sa karinderya. Inuulit-ulit lang nila yan para i-manipulate ang tao. Tapos magugulat ka sa balita, nandun pa rin nakakulong. Di ba? Di ba? Mga kababayan, puro fake news. Paano na kaya ngayon na mukhang lumalaban ang mga DDS senatorial, sabi ni Kigul. Wala na akong pakialam kung lumalaban sila dyan. Basta kami mga Pilipino, gising na gising, ultimo pamangkin, pinsan ni Sara, pamangkin ni Digong, pinsan ni Baste, pinsan ni Pulong, pinsan ni Kitty Duterte, anak ng kapatid ni Digong na babae, ayaw sa pag-uugali nila. Diba? Speaking, sino nga ba yon? Si Noeli Duterte. Nanawagan sa taong bayan na please lang, huwag nyo nang iboto ang mga Duterte ever again. Ayan mga kababayan, don't vote
Oh, please don't vote for any Duterte ever again. Di ba? Mismong kamag-anak ninyo, mismong pamilya ninyo, inayawan kayo at nanawagan na huwag kayong iboto kasi pangit ang ugali ng mga Duterte. Di ba? Dito tayo mga kababayan.